Sa simula ng anime, may isang batang lalaki na binubuli dahil ang kanyang mahika ay itinuturing na mahina. Tapos dumating ang isang mayabang na maharlika na tinawanan siya at nagplano na ipakita ang tunay na mahika sa pamamagitan ng pagsunog sa bata ng buhay. Pero may kakaiba, sa halip na matakot, ang bata ay namangha sa apoy na nakatutok sa kanya, at sa kanyang puso ay naisip niya kung gaano kaganda ang mahika at sana ay matutunan niya ito balang araw. Tila nga natupad ang kanyang hiling dahil hindi nagtagal ay nag-spawn siya sa isang bagong mundo at nagising sa isang marangyang silid na puno ng mga tagapaglingkod. Kaya naman sa gulat ay inakala niyang mga higanti sila at agad siyang nagpaputok ng fireball na sobrang lakas kaya nabutas ang bubong ng palasyo, at doon niya nalaman na siya ay nag-reincarnate bilang bagong silang na ikapitong prinsipe na nagngangalang Lloyd. Lumipas ang 6 na taon, at habang naghahanap ang mga tagapaglingkod kay Lloyd na mahilig magtaguan, siya ay nakita ng dalawang maharlika na kanyang pinakiusapan na huwag sabihin sa kanyang mga tagapaglingkod, at kahit na inalok siyang mangaso ay nagkibit-balikat lamang siya at tumakas. Pagkaalis niya, sinabi ng isang maharlika na mas mabuti pang magpa-impress kay Lloyd dahil bilang ikapitong prinsipe ay hindi naman siya magiging hari kaya hindi siya banta, ngunit hindi pumayag ang isa dahil naalala niya ang pagkabata ni Lloyd na nagbabasa ng sinaunang mahika. Kaya naman kumbinsido siya na si Lloyd ay ang reincarnation ng maalamat na wizard na si William Bordeaux, ngunit hindi nila alam na si Lloyd ay nakikinig pala at napagtanto niya na siya nga ay reincarnated, pero hindi siya si William kundi isang simpleng magsasaka lang sa nakaraan. Si Lloyd ay walang pakialam sa trono, puro mahika lang ang nasa isip niya kaya diretso siya sa library para maghanap ng bagong mahika. Ngunit nang malapit na niyang makuha ang libro, biglang sumulpot ang kanyang personal na tagapaglingkod na si Silva. Kaya nahuli siyang tumatakas sa training, at nagreklamo si Lloyd na hindi niya kailangan ng sword training dahil hindi naman siya makikipag-agawan sa trono. Ngunit nagalit si Silva at sinabing obligasyon ito ng maharlikang pamilya. Kaya napilitan siyang magseryoso para matapos agad ang training. At sa kanilang paglalaban ay napansin ni Silva na lumalakas si Lloyd. Ang sikreto pala ay alam ni Lloyd na nagpipigil si Silva kaya gamit ang control magic ay ginagaya niya ang kanyang galaw ng espada. At dahil kulang pa rin ang kanyang lakas ay nag-apply siya ng physical enhancement at levitation magic para maging mas maliksi, na ikinagulat ni Silva sa pag-unlad ni Lloyd. Dahil sa pakiramdam na nasa itaas na siya, pinatay ni Lloyd ang control magic at naghanda ng panghuling atake, ngunit madaling napigilan ni Silva ang kanyang pag-atake dahil alam na niya mula pa sa simula na nag-cheat-sheet si Lloyd. At bigla siyang natalo sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Silva na nakikita niya ang pagkakaiba ng aura kapag gumagamit ng mahika si Lloyd, pero sa halip na magalit ay natuwa pa siya sa kanyang talento at ipinagmalaki na nakaya ni Lloyd na gumamit ng 2 spell ng sabay, na mahirap daw gawin kahit ng mga Imperial Wizard. Natahimik si Lloyd at pinawisan ng malamig, lubos na nagpapasalamat na inakala ni Silva na 2 spell lang ang ginamit niya, pero ang totoo ay 4 na spell ang ginamit niya ng sabay. At buti na lang hindi napansin ni Silva ang physical enhancement at control magic. Kaya naman ang husay niyang magpalusot. Nang hapong yun, may narinig si Lloyd na chismis tungkol sa ipinagbabawal na library na naglalaman ng malakas na demonyo na nagngangalang grimoire, na sinelyuhan sa libro dahil muntik na nitong sirain ang kaharian noon. Dahil sa pagkahumaling niya sa mahika, agad siyang pumunta sa lugar na yun at ginamit ang stealth magic para makapasok, at habang nasa harap ng pinto ay narinig niya ang mga gwardya na nagsasabing imposibleng mabuksan ang selyo dahil ginawa ito ng 10 pinakamalakas na wizard. Ngunit si Lloyd na isang bata ay kinailangan lamang hawakan ng bahagya ang selyo at agad itong gumuho. Pagpasok niya, lumitaw ang demonyong si Grimoire at nagulat nang makita ang isang batang nakabukas ng maalamat na selyo. Nagmakaawa si Grimoire na palayain siya at nag-alok ng ginto. Ngunit tumanggi si Lloyd at sinabing walang kwenta ang kanyang ginto at sa halip ay gusto niyang selyuhan muli si Grimoire para makapag-aral siya ng mahika ng payapa. Dahil sa takot ay inilabas ni Grimoire ang kanyang alas, ang kaalaman sa nawalang sinaunang mahika, at sa sandaling marinig yun ay kumislap ang mga mata ni Lloyd at agad niyang binuksan ang selyo. Ngunit pagkalaya ni Grimoire, agad niyang inatake si Lloyd gamit ang sinaunang spell na Art is Obscure, na Samira sa buong silid. Natawang may pagkapanalo si Grimoire, ngunit nakatayo pa rin si Lloyd ng mahinahon na protektado ng napakalakas na barrier, at sa halip na matakot ay namangha pa siya at hiniling kay Grimoire na dagdagan pa ang kanyang pag-atake. Lalong nainis si Grimoire at paulit-ulit na nagpaputok ng spells, ngunit walang tumagos.
Samantala, si Lloyd ay abala sa pagsusuri at sinundot pa ang spell gamit ang kanyang daliri habang sinasabing masakit pero maganda ito. Dahil sa sobrang pagkadismaya, pinalaki ni Grimoire ang isa pang ulo para makapag-cast ng 2 spells ng sabay, ngunit nanatiling kalmado si Lloyd at itinala sa kanyang isipan kung paano gumamit ang demonyo ng advanced na mahika. Dahil hindi gumana ang kanyang pinakamalakas na atake, sinubukan ni Grimoire na tumakas pero na-realize niya na nakulong siya sa loob ng barrier ni Lloyd. Doon ipinaliwanag ni Lloyd na sinadya niyang maglagay ng sobrang kapal na barrier sa buong library para hindi tumagas ang mahika, hindi tulad ng insidente noong sanggol pa siya. Nagpaputok si Lloyd ng napakalaking fireball na nagpang-ihaw sa demonyo, pagkatapos ay inayos niya ang nasirang library. Dahil sa nasaksihan, agad na lumuhad at kinilala ni Grimoire si Lloyd bilang kanyang Panginoon. Pero sa halip na tapusin, nagkaroon si Lloyd ng kakaibang ideya at nagtaka kung gaano karaming sakit ang kayang tiisin ng demonyo, kaya natakot si Grimoire at nagmadaling manumpa ng katapatan bilang familiar ni Lloyd. Pumayag naman si Lloyd pero hiniling niya kay Grimoire na magbago ng anyo sa cute na bersyon, at habang nagbabago ay nagplano si Grimoire na atakihin si Lloyd kapag naging pabaya ito. Ngunit nabigo siya dahil ang mana ni Lloyd ay parang semento, at sa huli ay sumuko na lamang siya at hiniling na tawagin siyang Grim. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang prinsipe na si Albert, ang kapatid ni Lloyd, at nagpunta sila sa training ground kung saan ipinakita ni Albert ang kanyang tumpak na mahika. Lihim na sinabi ni Lloyd kay Grim na malakas si Albert at siya ang magiging hari. Nang oras na ni Lloyd na subukan, sinadya niyang muntikan lang tamaan ang target dahil tamad siyang madamay sa usapin ng trono, kaya naman minamaliit siya ng mga nanunood na maharlika. Pero alam ni Grim na hanggal ang mga maharlikang yun dahil hindi nila nakita na nataman ni Lloyd ang eksaktong parehong punto sa lahat ng target, na mas mahirap gawin. Samantala, si Lloyd ay abala sa pag-iisip tungkol sa spell rotation theory. At tila may napansing kakaiba si Albert kaya iniwan niya itong mag-isa. Nang makuha niya ang pribadong training ground, tuwang-tuwa si Lloyd at gusto niyang subukan ang bagong trick na nakita niya kay Grim, ang dual enhancement. Kahit na nagprotesta si Grim at sinabing demonyo ito, hindi nagpatalo si Lloyd at agad na hinigop si Grim sa kanyang katawan, na ikinagulat ng demonyo. Ipinaliwanag ni Lloyd na ito ay tinatawag na spell stacking, at sinusubukan niyang bawasan ang casting time sa pamamagitan ng paghahalo ng mga chants para makastak ng 100 spells ng sabay, na ikinagulat ni Grim dahil normal lang na 2 o 3 ang na-stay stack. Hindi pa kontento, nagawa pa ni Lloyd na magsalita sa pamamagitan ng bibig ni Grim at nagpa siya na pagsamahin ang 2 advanced na spells. Ang water at fire, at nang maramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan ay pinaputok niya ito ng diretso sa langit. Samantala, sa ibang lugar, habang umiinom ng tsaa si Albert ay ipinaliwanag niya sa mga ministro na henyo si Lloyd dahil sinadya nitong tamaan ang parehong punto sa target, ngunit bigla nilang napansin na dumilim ang langit at nang bumalik sa training ground ay wasak na ito. Takot si Grim dahil lumikha si Lloyd ng butas sa atmosfera, at kahit na namangha siya sa una ay natakot din siya nang makita ang butas. Ngunit buti na lang ay kusang nagsara ito. Kinabukasan, nagulat si Grim nang makita ang balita tungkol sa misteryosong butas sa langit na gawa ni Lloyd. Ngunit walang pakialam si Lloyd at mas interesado pa siya sa balita tungkol sa isang adventurer na nakatapos ng A-rank dungeon, at dahil sa pagkagumon sa mahika ay naisip niyang ito ay isang perpektong oportunidad para mag-farm ng magical items kaya nagpa siya siyang tumakas papuntang dungeon na yun. Nagprotesta si Grim at pinaalalahanan si Lloyd na siya ay isang prinsipe at hindi pwedeng basta-basta umalis dahil magkakagulo sa palasyo. Ngunit mahinahong sumagot si Lloyd na may plano na siya at gumawa ng clone ng kanyang sarili gamit ang isang potion. Nakita ni Grim na sobrang kamukha ng clone kaya dapat ay ligtas ito, pero may isang malaking problema, hindi sapat ang clone para lokohin si Silva. Pero nakaalis na si Lloyd habang si Grim ay kumokontrol sa clone sa loob. At sa pamamagitan ng communication magic ay nagreklamo si Grim kung gaano kahirap gayahin si Lloyd. Sa kabilang banda, nasa labas na si Lloyd pero nalilito kung nasaan ang dungeon, at habang naghahanap ay nakita niya ang isang babae na hinahabol ng mga goblins. Ngunit bago pa siya tumulong ay binalikan ng babae ang mga ito at tinapos mag-isa gamit ang kanyang mga kamay. Napagtanto ni Lloyd na malakas ang babae dahil sa kanyang breathing technique. At naalala niyang nabasa niya na sa ibang bansa ay may mga mandirigmang gumagamit ng ki energy para makapaglabas ng pambihirang lakas.
Pero napansin ng babae na may sumisilip, at gusto sana ni Lloyd na makipagkilala ngunit pinaalalahanan siya ni Grimm na hindi siya dapat mahalata bilang prinsipe. Sa kasamaang palad, lumapit na ang babae sa kanya na handang lumaban, kaya nagmadaling gumamit si Lloyd ng illusion magic para magbago ng anyo sa isang gwapong lalaki na pinangalanan niyang Robert. Dahil ang kanyang illusion ay kayang kopyahin lamang ang mga taong nakilala niya, pinaghalo ni Lloyd ang kanyang hitsura sa kanyang kapatid gamit ang dual casting, at ang resulta ay sobrang gwapo niya. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Tao, isang B-rank adventurer, at nang makita si Robert ay na-inlove agad siya at naisip na pagkatapos ng 18 taong pagsasanay ay natagpuan na niya ang kanyang forever, kaya agad niyang pinasyang gawing boyfriend si Lloyd. Ngunit si Lloyd, na walang kamalay-malay, ay nagsabing naghahanap siya ng dungeon kaya lalong naging masigasig si Tao na mag-volunteer bilang kanyang guide. Pagdating nila sa dungeon, agad na nagpakita si Tao ng kanyang husay at pinatay ang lahat ng monsters, at tinanong niya si Lloyd kung na-impress siya, pero mas interesado pala si Lloyd sa kumikislap na bato sa dingding. Habang nagpapahinga, tinanong ni Lloyd si Tao tungkol sa ki, at nagulat si Tao kung paano niya alam ito dahil hindi ito sikat sa kontinenteng ito. Ipinaliwanag ni Tao na ang ki ay dumadaloy sa paghinga at nagbibigay ng supernatural na lakas, ngunit nangangailangan ito ng mahabang pagsasanay. Habang nagpapaliwanag si Tao, napansin niya na sinusubukan ni Lloyd na gayahin ang kanyang breathing technique, at dahil dito ay nasaktan si Lloyd at parang nasusunog ang kanyang baga. Nagpanik si Tao at inutusan siyang tumigil, pero si Lloyd ay hindi nakikinig at sinubukan ulit, nakaramdam ng ibang energy at naisip niyang pagsamahin ito sa mahika. Dahil sa pagkaseryoso ni Lloyd, napagpasyahan ni Tao na turuan siya tungkol sa ki habang patuloy na namamangha sa kagwapuhan ni Robert. Bago magpatuloy, inutusan niya si Lloyd na hawakan ang breathing technique hanggang sa makalabas sila. Samantala, sa palasyo ay nagrereklamo si Grimm na nagbabalat kayo bilang Lloyd at naisip niyang kakaiba ito dahil may komportableng buhay sa kastilyo pero mas pinipili pang maghirap. Ngunit habang nagrereklamo, biglang dumating si Silva at kinabahan si Grimm na baka mahalata ang kanyang pagkukunwari. Bumalik tayo sa dungeon kung saan patuloy na pumapatay ng monsters si Tao at sinabing napatay na niya ang boss gamit ang Cybrus technique, at pagkatapos ay naghanda na silang kunin ang reward. Binalaan ni Tao si Lloyd na huwag umasang may magandang treasure dahil ang dungeon na ito ay madali lamang, ngunit excited pa rin si Lloyd na makita ang treasure chest. Napansin ni Tao na nasanay na si Lloyd sa breathing technique at naisip niyang napaka-talented nito, at kumbinsido siyang papayag ang kanyang lolo na gawing fiancé si Robert. Ngunit nang malapit na nilang buksan ang chest, may biglang atake at reflex na iniligtas ni Lloyd si Tao, at lumitaw ang isang leech. Handa sana si Lloyd na lumaban ngunit inutusan siya ni Tao na umalis at siya na raw ang bahala, ngunit tumanggi si Lloyd dahil gusto niyang manood para sa kanyang research. Pero hindi na nagpapaligoy-ligoy si Tao at inatake si Lloyd, itinapon siya palabas ng dungeon para maging ligtas, habang siya naman ay humarap sa leech. Naiwasan ni Tao ang atake ng leech at naisip niyang imposible. Bakit may leech sa isang C-rank dungeon? Kahit ang mga elite adventurer ay nahihirapan dito, kaya umaasa siyang makapagpalipas ng oras para makatakas si Lloyd. Si Lloyd naman na lumilipad dahil sa pagkakatapon, naisip niyang marami pa siyang dapat matutunan, at gumamit siya ng barrier para hindi bumagsak. Tinanong niya si Grimm sa pamamagitan ng komunikasyon, ngunit kakaiba ang boses nito at pinapauwi siya agad, dahil sa totoo ay kinakabahan si Grimm sa interogasyon ni Silva. Samantala, hirap na si Tao sa pakikipaglaban sa leech at inaakala niyang mamamatay na siya, at kinutya ng leech ang mahika ni Tao at sinabing mahina ito, at nagmayabang na lumakas siya sa pamamagitan ng pagkain ng kaluluwa ng mga adventurer, ngunit interesado siya kay Lloyd na nakaiwas sa kanyang sorpresang atake. Napagtanto ni Tao na parehong naghahangad ng kaalaman sina Lloyd at Leech, ngunit magkaiba ang kanilang ugali dahil si Lloyd ay interesado sa kahit ang pinakamaliit na bagay tulad ng key, samantalang minamaliit ito ng iba, kaya natuwa si Tao na itinuturing ni Lloyd na astig ang key. Nainis ang Leech sa mga sinasabi ni Tao, ngunit biglang umatake si Tao gamit ang blind charge, at sumigaw na inialay niya ang kanyang kabataan para sa martial arts, at nagawa niyang mabasag ang barrier ng Leech at ilabas ang kanyang pinakamalakas na key attack. Ngunit naubos ang kanyang lakas at hindi na siya makagalaw, at naiwasan ng Leech ang kanyang atake. Mula sa malayo ay kinutya ng Leech si Tao sa pagsasayang ng kanyang buhay,
ngunit nang malapit na niyang i-cast ang kanyang panghuling spell, biglang may napakalakas na barrier na nagprotekta kay Tao. Si Lloyd pala ay bumalik, at hiniling niya kay Tao na tumabi at siya na raw ang bahala dahil nagmamadali siya. Nagsimulang mag-cast ng spell ang Leech, ngunit biglang nasa likuran na nito si Lloyd, at nagulat ang Leech kung paano siya nakapag-cast ng walang incantation. Napagtanto ng Leech na pinagsasama ni Lloyd ang kanyang mahika at ki. Inatake siya ng Leech ng brutal, ngunit walang pakialam si Lloyd at ginamit ang laban bilang ensayo para sa kanyang bagong teknik, ang ki at mahika, ngunit napagtanto niyang nahihirapan siyang huminga dahil sa kanyang barrier kaya tinanggal niya ito. Inakala ng Leech na nasira niya ang barrier ni Lloyd at naglunsad ng napakalakas na kombinadong atake, ngunit ginamit ni Lloyd ang ki para makaiwas ng napakabilis, at sa huli ay matagumpay niyang pinagsama ang mana at ki. Naharang niya ang atake ng Leech, ngunit may kulang pa, kaya pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang ki at inatake ang Leech gamit ang purong ki blast. Naguluhan ang Leech kung paano nagkaroon ng napakalakas na atake na walang incantation, at tinanong niya kung ganoon ba talaga siya kalakas. Pagkatapos ay pinaigting pa ni Lloyd ang kanyang teknik at tinaga ang Leech sa dalawa, at si Tao ay nakatulala lamang sa pagkamangha sa sobrang lakas ni Lloyd. Matapos ang laban, kinuha nila ang reward ng dungeon na isang lumang kutsilyo lang, at labis na nadismaya si Tao, ngunit hiniling ni Lloyd ang kutsilyo dahil may nakita siyang enchantment dito. Biglang gumuho ang dungeon at sinabi ni Tao na normal ito kapag nakuha na ang treasure, pero may ibang teorya si Lloyd na ang chest ang siyang core ng dungeon na naghihintay ng magic item para ma-absorb at lumikha ng bagong dungeon para bitagin ang mga adventurer. Naisip ni Lloyd na magandang oportunidad ito para kunin ang core, ngunit sumigaw si Tao na tumakbo na sila, ngunit nagpumilit si Lloyd na hilahin ang chest. Muntik na silang mamatay sa gumuhong bato, ngunit nakalabas din sila. Nagulat si Tao kung bakit hindi siya gumamit ng mahika para tumakas, at ngumiti lang si Lloyd at sinabing mas masaya ang tumakas habang may bitbit na chest. Pagkatapos, napagtanto ni Lloyd na kailangan na niyang bumalik sa palasyo at agad na lumipad, habang si Tao ay nanunood lamang at napagtanto niyang ginamit ni Lloyd ang lihim na ki-teknik na Keyblade, isang teknik na kahit siya ay hindi pa kayang gawin. Nangako si Tao na mas magsasanay pa siya para maging karapat-dapat kay Lloyd. Ngunit nalungkot siya dahil inaakala niyang baka hindi na niya makita si Robert. Pagbalik ni Lloyd sa kastilyo, nakita niya si Grimm na sugatan at pagod dahil sa sobrang trauma sa training kay Silva, na inakalang nanghina si Lloyd dahil sa pangit na performance nito kaya binugbog siya ng totoo. Habang umiiyak si Grimm kay Lloyd, nagreklamo siya na naghirap siya para lang sa isang lumang kutsilyo, ngunit mahinahong sinabi ni Lloyd na iyon ay isang treasure. Pagkatapos ay ibinabad at kiniskis niya ang kutsilyo at nakita niyang may mana essence coating ito. Ang pangunahing sangkap ng enchantment, at napagtanto niyang ang enchantment ay power boost. Ipinaliwanag ni Lloyd na mahirap ang teknik na ito dahil kapag nabigo ay masisira ang weapon at essence, kaya pinag-aralan niya ito gamit ang purification magic para magawa niya ito ng mag-isa. Hindi nagtagal ay nakuha nila ang lihim na recipe ng mana essence na nangangailangan ng langis, pilak, at hematite. Nagduda si Grimm sa hematite na gawa sa monster core, ngunit napangiti si Lloyd at pinaalala ang dungeon core na nakuha nila, kaya kailangan na lang niya ng pilak at langis. Para sa pilak, humingi siya sa kanyang amang hari na agad namang nagbigay ng isang supot ng pilak na barya dahil inakala niyang simple lang ang kanyang anak. Nakuha na nina Lloyd at Grimm ang pilak at nilusaw ito. Para naman sa langis, nakipaglaban si Lloyd kay Silva ng seryoso, at kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at binago ang lupa. Nawala si Silva at talo na naman si Lloyd. Ngunit sa kabila ng pagkatalo, binigyan pa rin siya ni Silva ng langis, at ipinaliwanag niyang tuwang-tuwa siya dahil nag-aalala siya sa pangit na performance ni Lloyd noon, kaya naman gaman ang kanyang loob at naisip niyang nagkataon lang yun. Sa wakas ay nakuha na ni Lloyd ang lahat ng sangkap at inihalo sa kanyang enhancement potion. Ang susunod na kailangan niya ay isang weapon, kaya lumapit siya kay Albert at humingi ng mga espada mula sa mga gwardya para i-enchant. Tumanggi ang mga gwardya dahil sayang lang ang mamahaling weapon sa isang bata, ngunit dahil si Albert ang nag-utos ay napilitan silang magbigay. Nagsimula na si Lloyd sa kanyang trabaho, at nagulat si Grimm nang makita siyang nagsusulat ng ilang layers ng spell sa espada, ngunit hindi kinaya ng armor at pumutok ang espada, kaya buong magdamag siyang nag-trial and error.
Kinabukasan, iniulat niya kay Albert na 50 sa 120 na espada lang ang kanyang na-enchant, ngunit ang totoo ay kaya pa niya. Ngunit nanggigil siya sa pagdagdag ng mas maraming spells kaya marami ang nasira. Nagulat si Albert dahil ang pinakamahusay na professional enchanter ay 10% lang ang success rate, samantalang si Lloyd ay naka 42%. Agad na napagtanto ni Albert na napaka-talented ng kanyang bunsong kapatid, ngunit may isang gwardyang nagduda at nagsabing kasinungalingan nito, ngunit nang isaksak niya ang kanyang espada sa kaluban ay naputol ito. Labis na humanga si Albert at gusto ni Lloyd na makita ang kanyang enchanted weapon sa aksyon. At nagkataon namang sinabi ni Albert na inutusan sila ng hari na mangaso ng monsters at pwede siyang sumama. Kaya si Silva ang nagmaneho ng karuwahe at ang mga prinsipe ay handa na. Tuwang-tuwa si Lloyd at na-curious sa resulta ng kanyang enchantment. Sa daan, inasar ni Albert si Silva kung may iba ba siyang nararamdaman kay Lloyd. Ngunit bago pa siya matapos ay hinayla na ni Silva ang kanyang espada at agad na natahimik si Albert. Ngunit nakaramdam si Silva ng kalaban at tama nga, isang grupo ng mga kobold ang umatake, at ang mga sundalo ay handa na. Nagkunwari si Lloyd na natatakot, ngunit alam ni Grimm na si Lloyd ang unang nakaramdam ng kalaban gamit ang key detection technique na natutunan kay tao. Nagsimula ang labanan at nagulat ang mga gwardya. Ang kanilang mga enchanted na espada ay sobrang talam at parang papel lang ang pagputol sa kobold. Tuwang-tuwa si Lloyd dahil sa tagumpay ng kanyang enchantment, at ipinagmalaki ni Albert na ito ang lakas ng kanyang kapatid, at lalo pang humanga si Silva. Biglang may isang kobold na umatake kay Lloyd mula sa likuran, ngunit biglang may sumulpot at nagligtas sa kanya, at nagulat si Lloyd nang makita si Tao. Nagulat din si Tao nang makita si Lloyd na gumagamit ng key breathing. At dahil kamukha ni Robert ay naghinala siya. Agad na hamarang si Silva at inutusan si Tao na lumayo sa prinsipe, kaya handa na ang dalawang babae na mag-away. Sa huli, nagsilbing tagapamagitan si Albert at inanyayahan si Tao na sumama sa kanila. Sa kampo, ipinakilala ni Albert ang kanyang sarili at nagulat si Tao na si Lloyd ay isang prinsipe, kaya lalo siyang naghinala dahil sa aura ni Lloyd na kamukha ni Robert at nagsimula siyang maghanap dito. Nagbulong si Lloyd na nagsisisi siyang ginamit ang key, ngunit sinabi ni Grimm na hindi siya pwedeng tumigil dahil lalo siyang maghahinala. Nagtago si Lloyd sa tent pero sa kasamaang palad ay nakita niyang nagbibihis si Silva. Mahinahong sinabi ni Silva na magkasama silang matutulog para protektahan si Lloyd, at kahit na tumanggi siya ay hinawakan siya nito para hindi siya makita ni Tao. Ngunit huli na, lumitaw si Tao sa harap ng tent at tinawag si Robert. Lumabas sila ng tent at nag-away muli, at nakita ni Lloyd ang pagkakataon na tumakas at hinanap si Albert, nang umiti lang at sinabing pinasaya niya ang dalawang babae. Samantala, napagtanto ni na Silva at Tao na pinapanood sila ng mga sundalo kaya sabay nilang hinabol ang mga ito. Nang kumalma ang sitwasyon, ipinaliwanag ni Tao na inupahan siya para mag-restore ng isang sinaunang templo sa ibabaw ng burol, at inutusan siya ni Silva na umalis. Ngunit sinabi ni Albert na kapakipakinabang ang detection ability ni Tao at hiniling na sumama hanggang umaga. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang higanteng lobo na tinawag nilang Beowulf, at handa na ang mga sundalo. Excited si Lloyd pero napansin niyang kakaiba ang tingin ni Grimm sa templo, parang may naaalala ito. Nakipaglaban din si Tao at sa wakas ay nakialam si Albert, na nagcast ng spell at ang kanyang lakas ay double dahil sa enchanted sword ni Lloyd. Sa isang suntok lang ay napatay na agad ang monster, at kahit na pinuri nila si Albert, alam niyang ito ay dahil sa enchantment ni Lloyd. Biglang may naalala si Grimm, may malakas na demonyong nakaselyo sa templo, at tama nga, ang patay na Beowulf ay muling nabuhay kasama ang isang grupo ng ibang monsters, at may lumabas mula sa bibig nito, ang demonyong nagngangalang Pejuzo, na nagalit at sinabing mamamatay sila dahil nasugatan nila ang kanyang alaga. Walang preno, inatake sila ng mga monster, at sinaksak ni Albert ang mata ng isa ngunit agad itong gumaling. Buti na lang at nailigtas ni Tao si Albert, ngunit ang problema ay patuloy na nagre-regenerate ang mga monster. Ipinaliwanag ni Grimm kay Lloyd na gumagamit si Pejuzo ng mana transmutation para kontrolin ang mga monster at bigyan sila ng walang katapusang regeneration, kaya hindi matatapos ang laban maliban kung talunin nila si Pejuzo. Ngunit sa halip na matakot, na-excite si Lloyd at gusto niyang matutunan ang teknik. At kahit na nagpanik si Grimm at sinabing hindi ito ang oras para mag-aral, mahinahong sinabi ni Lloyd na turuan siya ngayon din.
Sa gitna ng kaguluhan, kinutya sila ni Pejuso at sinabing nabubuhay lamang sila dahil sa mga sandata ni Lloyd, at tinuro niya si Lloyd at sinabing siya ang pinakamahina at walang kwenta. Ngunit nang insultuhan niya si Lloyd, nagalit si Silva at sinabing naiinis siya sa mabahong hininga ni Pejuso, at nagpasya siyang patayin ang demonyo. Natawa si Pejuso at inakalang nanginginig si Silva sa takot. Ngunit mahinahong sumagot si Silva na nanginginig siya dahil sinusupil niya ang pagsusuka sa sobrang baho ng hininga ni Pejuso. Nagalit si Pejuso at inatake si Silva, ngunit mabilis nitong tinaga ang kanyang binti, ngunit agad ding nag-regen ito. Napansin ng iba na bumagal ang mga monster, kaya ang plano ay gawing abala ni Silva si Pejuso sa patuloy na pagre-regen para matapos nila ang kanyang mga alipin. Samantala, habang nanginginig sa takot si Grimm ay tinuturuan niya si Lloyd ng mana transmutation, at nagulat siya nang makita na nagawa na ito ni Lloyd at mahinahon na nitong binubuo at kinukulay ang kanyang mana. Bumalik sa laban, kinuha ni Silva ang enchanted sword ni Lloyd at sinabing ipinagmamalaki niya ito. Ngunit nagawa ni Pejuso na lamunin si Silva, ngunit hindi inaasahang tinaga ni Silva si Pejuso mula sa loob ng tiyan hanggang sa lumabas at naputol ang kanyang ulo. Ngunit ang ulo na lang ni Pejuso ay tumawa at naglabas ng nakakalasong usok na miasma. Agad na lamambat si Albert dahil sa miasma at kahit si Silva ay nawalan ng malay. Nagwala si Pejuso at sinabing kailangan niya ng mga katawan para gawing alipin, at itinapon ng walang malay na si Silva sa lawa, ngunit kahit nakalahating gising ay nakainsulto pa rin si Silva tungkol sa kanyang amoy. Nang sisilakay na ulit si Pejuso, dumating si Tao at iniligtas si Silva, at kakaiba dahil hindi siya naapektuhan ng miasma. Nang tuluyang nawala ng malay si Silva, nagtaka si Pejuso kung bakit immune si Tao. At sinubukan ni Tao na atakihin siya ngunit nahuli siya ng buntot nito at sinuntok, at nahulaan niyang ang key breathing technique ang nagpoprotekta sa kanya, at nang masuntok ay nawala ang kanyang breathing. Tinanong ni Pejuso kung bakit hindi tumakas si Tao, at sumagot ito ng may sakit na hindi niya iiwan ang gwapong si Lloyd, at inatake niya ito gamit ang Cyberus, pero may natitira pang monster na umatake sa kanya. Kinutya siya ni Pejuso at naglabas ng miasma na nakaapekto kay Tao, na nagsabing nararamdaman niya ang presensya ni Robert na tatalo kay Pejuso, at pagkatapos ay kinain siya ng monster. Binalak ni Pejuso na gawing alipin si Silva, ngunit habang nagsasalita siya ay biglang nagsalita si Lloyd at sinabing naunawaan na niya kung paano kontrolin ang Beowulf. Nagulat si Pejuso, ngunit ipinagmalaki niyang pinatay niya ang kanilang ina at ginamit ang miasma para pumalit sa kanila, at pagkatapos ay napagtanto niyang bakit kalmado si Lloyd sa gitna ng kanyang miasma. At ngumiti lamang ito. Tiningnan ni Pejuso si Grimm at tinawag itong kahihiyan ng mga demonyo, at dahil doon ay na-offend si Grimm, kaya inutusan ni Pejuso ang mga Beowulf na atakihin si Lloyd. Naisip ni Lloyd na ito ay magandang pagkakataon para subukan ang kanyang mana transportation technique, kaya gumawa siya ng napakalaking flower field gamit ang kanyang mana, at ang mga Beowulf ay naalala ang pagmamahal ng kanilang ina kaya nawala ang impluwensya ni Pejuso at lumipat sila sa panig ni Lloyd. At inutusan niyang iluwa ng isang Beowulf si Tao. Nagulat si Pejuso at tinawanan siya ni Grimm, na inakalang hindi na gumagana ang kanyang mahika dahil naalala nilang pinatay niya ang kanilang mga magulang, kaya ang mga Beowulf na naghihiganti ay sabay-sabay na sumugod kay Pejuso at pinalaya si Silva. Namangha si Lloyd at naisip niyang mas malakas sila kapag sabay-sabay na umaatake, ngunit napatunayang malakas si Pejuso at napigilan ang atake habang sinasabing hindi mamamatay ang demonyo sa mahika. Narinig ito ni Lloyd at naalala ang sinabi ni Grimm na walang kasaysayan ito, ngunit ngumiti lamang siya at naisip na hindi naman imposible, mahirap lang, at gusto niyang subukan kung gaano karaming mahika ang kailangan para patayin ang isang demonyo. Naramdaman ni Pejuso ang siksik na mana ni Lloyd at nagsimulang matakot. Habang si Lloyd naman ay tuwang-tuwa at na-excite dahil sa wakas ay makakapag-all out na siya. Sinimulan ni Lloyd na hulihin si Pejuso gamit ang barrier, at napagtanto ni Pejuso na gusto siyang gawing eksperimento at sinubukang tumakas. Tinanong ni Grimm kung ilang spells ang kayang i-cast ni Lloyd, at sumagot ito na kung siya lang ay mga 20, ngunit kung may tulong niya ay mas marami pa. Kaya nag-merge sila at nag-spam ng napakaraming barriers, at sa wakas ay nakulong si Pejuso sa Dimensional Enclosure. Tinawag siya ni Lloyd at sinabing, hindi ba immune ng demonyo sa mahika, at pinaalala ang kanyang eksperimento sa Beowulf, kaya hindi siya pwedeng magreklamo. Nagsimula si Lloyd na mag-cast ng high-speed spells,
4 na elements ng sabay, at nagmakaawa si Pejuzo, ngunit nagcast si Lloyd ng 240 spells kada minuto at binalak na pahirapan si Pejuzo ng 30 minuto, ngunit pagkalipas ng 5 minuto ay tumahimik na ito at parang sunog na. Naisip ni Grimm na namatay si Pejuzo sa sobrang stress. Hindi nagtagal, natauhan sina Albert at Silva, at nagpanik si Lloyd kung ano ang sasabihin niya. Samantala, nakipag-usap si Grimm sa mga labi ni Pejuzo at sinabing baka natalo siya dahil kulang sa bakasyon, at ipinagkatiwala ni Pejuzo ang kanyang ambisyon kay Grimm, na nilamon ang mga labi nito para idagdag sa kanyang mana. Sa huli, nanood na lang si Grimm kay Lloyd na gumagawa ng kwento para kay Albert, at naisip niyang kailangan pa ng higit pa para talagang patayin ang kanyang Panginoon. Bumalik sila sa lungsod at binati ng hari si Albert sa tagumpay laban sa mga monster, at nagtanong din siya tungkol sa misteryosong adventurer na si Robert na tumulong sa kanila. Ipinaliwanag ni Albert na umalis na si Robert at hinahabol siya ni Tao, ngunit itinuwid niya ang katotohanan na ang pinakamalaking ambag ay si Lloyd dahil sa kanyang mga enchanted sword, kaya opisyal niyang hiniling sa hari na isama si Lloyd bilang kandidato sa trono, ngunit nagulat ang hari kung bakit dadagdagan pa ang kakumpetensya. Ngunit matalinong sumagot si Albert na gusto lamang niya ang pinakamabuti para sa imperyo. Nang tanungin si Lloyd, mahinahon niyang tinanggihan ang alok dahil wala siyang pakialam sa trono. Paglabas niya ng palasyo, may isang bearwolf na sumunod sa kanya, at gusto nitong makipaglaro. Ngunit nang makita niyang hinahaplos ni Lloyd ang ibang monster, nainggit si Grimm at nagbago ng anyo para maging mas cute. Habang naglalaro, biglang dumating si Silva at nagpanik si Lloyd. Itinago si Grimm sa makapal na balahibo ng bearwolf na pinangalanan niyang Zero. Ipinaliwanag ni Silva na ang mga monster tamer ay karaniwang gumagamit ng mana para magturo ng tricks, at si Grimm ay napailing na lang sa sobrang pagkahumaling ng kanyang Panginoon sa mahika. Hindi nila alam na mula sa malayo ay pinapanood sila ng hari at Albert, at naisip ng hari na simple lang ang kanyang anak, ngunit iba ang pananaw ni Albert at naisip niyang baka masyadong maliit ang titulong hari para sa ambisyon ni Lloyd. Sinubukan ni Lloyd na magbigay ng simpleng utos kay Zero, ngunit nabigo ito sa komplikadong utos. Kaya naisip niyang kailangan niyang matuto mula sa isang eksperto at naalala niya ang kanyang ate na si Alice na magaling sa pagpapaamo ng monsters, kaya nagpasya siyang bisitahin ang kanyang tore. Pagdating niya, niyakap siya ni Alice ng mahigpit hanggang sa nagprotesta ang kanyang tagapaglingkod na si Ares. Ipinaliwanag ni Alice na nakakakonekta siya sa mga monster gamit lamang ang kanyang instinct, at nagduda si Silva dahil hindi raw naiintindihan ni Alice ang konsepto ng mana, ngunit na-curious si Lloyd. Biglang may isang higanteng lobo na nagngangalang Liru na nasa likuran ni Lloyd nang walang ingay, at nagulat siya, ngunit napagtanto niya na habang nagkukwentuhan sila ni Alice ay nagbibigay ito ng napakakomplikadong utos kay Liru. Napagtanto ni Lloyd na ang kanyang ate ay isang master, kaya hiniling niyang turuan siyang makipag-usap sa mga monster, at ang sagot ni Alice ay simple, gawin mo gamit ang pag-ibig, at nabwisit sina Silva at Ares dahil sa palagay nila ay walang saysay iyon. Ngunit naniwala si Lloyd. Nakita ni Silva si Lloyd na seryosong nag-iisip tungkol sa pag-ibig at na-misinterpret niya ito bilang romantikong pag-ibig, ngunit ang totoo ay sinusuri ni Lloyd ang sinabi ni Alice at napagtanto niyang hindi siya gumagamit ng boses kundi ng pagbabahagi ng kaisipan sa pamamagitan ng mana. Sinubukan ni Lloyd na magpadala ng mental image kay Zero at nagtagumpay ito. At biglang tumakbo si Zero sa paligid niya at tumalon, at nagulat si Ares kung paano niya na-master ang high-level technique sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, naging magaling na si Lloyd sa pagsakay kay Zero, kaya nang gusto ni Silva na mag-training ng sword at si Albert ay may importanteng bagay, nag-away sila para sa atensyon ni Lloyd. Sa huli, pinili ni Lloyd na sumama kay Albert na nagpakilala sa kanya sa ika-4 na prinsipe na si Dean sa isang pandayan. Noong una ay nagduda si Dean kung paano nakagawa ng enchanted sword si Lloyd para kay Albert, kaya binigyan niya ito ng espada at inutusang i-enchant ito sa harap niya. Mahinahon itong ginawa ni Lloyd. At nang suriin ni Dean ay nagulat siya sa perpekto at advanced na enchantment, kaya kinilala niya ang galing ni Lloyd at masiglang itinuro sa kanya ang collaboration, ang paggawa ng ultimate sword. Kailangan ni Lloyd na i-enchant ang bakal habang pinupukpok ito ni Dean, ngunit nabigo sila at nasira ang bakal dahil masyadong komplikado ang spell. Pagkatapos ng ilang pagkabigo, inamin ni Dean na bumili siya ng murang mana essence, at sinuri ito ni Lloyd at tama nga, napakababa ng hematite content nito.
Narinig ito ni Silva at nag-alok na mag-farm ng hematite sa dungeon, kaya nagpunta sila sa Adventurers Guild. Para magrehistro, kailangan ni Lloyd na hawakan ng crystal ball para masukat ang lakas, at sa sandaling iyon ay nag-flashback siya sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa takot na maulit muli, pinigilan niya ng todo ang kanyang mana, kaya ang resulta ay A-rank lamang. Tinawanan siya ng iba at inakalang sira ang device, ngunit napagtanto ng receptionist na si Katerina na napakataas ng kanyang magic rank, kasing lakas ng isang veterano, at ikinumpara pa siya sa maalamat na adventurer na Silver Blader. Nagalit ang ibang adventurer, ngunit walang pakialam si Silva at humingi ng dungeon quest, ngunit ang requirement ay may B-rank member, kaya sinabi ni Katerina na si Silva pala ang maalamat na Silver Blader, at agad na natahimik ang lahat. Biglang lumitaw si Tao at nag-alok na tumulong, at dahil nag-grind siya para mahanap si Robert ay umangat na ang kanyang rank, at pumayag siyang tumulong kapalit ng pakilala kay Albert. Pumasok silang tatlo, sina Lloyd, Silva, at Tao, sa dungeon, nilinis ito. At kinuha ang dungeon core na hematite. Pagbalik sa pandayan, na-stress si Albert dahil nasa bingit ng digmaan ang kaharian at kailangan ng mabilis na sandata. Ngunit dumating si Lloyd na may dalang dungeon core, at nagtulungan silang tatlo, sina Lloyd, Dean, at Albert, upang likhain ang ultimate sword. Sinubukan ito ni Dean at inihampas ang espada, at napakalakas ng pagsabog ng apoy na halos gumuho ang pandayan, at napangiti na lang si Lloyd dahil alam niyang sobrang na-excite siya sa pag-e-enchant kaya overpowered ang resulta. Sa huling eksena, sinabi ni Lloyd na nagawa na niya ang mass production ng fire swords, ngunit ang enchantment ay ni-nerf na at binabaan ang level, kaya ordinaryong fireball na lang ang kaya nitong ilabas, hindi ang malakas na pagsabog ng prototype. Isang araw habang nagpapahinga, biglang kumalabog ang sensory barrier ni Lloyd at nakita niya ang isang kainahinalang babae sa hardin, at nang lapitan niya ito ay nagpanik ito at sinubukang tumakbo, ngunit nabangga ito sa barrier ni Lloyd. Ang babae, na isang assassin, ay naglabas ng lason, ngunit mahinaong tinanggap ito ni Lloyd at ginamit ang purification magic, ngunit tinawanan siya ng babae at sinabing espesyal ang kanyang lason. Napagtanto ni Lloyd na ito ay isang espesyal na mana na tinatawag na Black Tea, at ipinakilala ng babae ang sarili bilang siren, ang Black Tea Poison, at nagawa niyang mabasag ang barrier ni Lloyd at tumakas. Sa halip na magalit, namangha si Lloyd, at kahit na nagpanik si Grim ay kalmado lang siya dahil sa healing breath na natutunan kay Tao, na mas mabilis kaysa sa epekto ng lason. Nagtaka si Grim kung bakit niya pinalayas ito, at napangiti si Lloyd at ipinaliwanag na sinadya niyang palayain ito para masundan at mahanap ang kanilang headquarters, ang Assassin Guild, dahil na-excite siyang mangolekta ng data ng kanilang lakas at agad na sinundan ang yapak ni Ren. Hindi nagtagal, nakarating si Ren sa headquarters at nakipagkita sa ibang miyembro, at nagreklamo ang isa sa kanila dahil nahal ata si Ren, ngunit may isang babae sa grupo na nakaramdam na may nanunood sa kanila. At biglang lumitaw si Lloyd. Nagulat si Ren kung paano siya nakaligtas. Sinubukan ni Galilea na umatake ngunit napunit ang damit ni Talia, at sinamantala ni Lloyd ang pagkakataon, ngunit sumigaw si Talia na walang silbi dahil babalik ang damage. Naramdaman ni Lloyd ang parehong sakit, ngunit natuwa pa siya at sinabing parang baliw siya. Pagkatapos ay ginamit ni Lloyd ang key technique para talunin si Galilea, at natakot si Ren nang makita yon. Lumapit si Lloyd kay Ren at humingi ng sample ng lason, ngunit agad na sumigaw si Galilea at sinabing hindi makontrol ni Ren ang kanyang lason dahil kapag nagpanik ito ay mamamatay ang lahat. Napagtanto ni Lloyd na ang problema nila ay kulang sa kontrol, kaya muli niyang binuo ang kanyang barrier at nagulat si Galilea nang may kakaiba sa kanyang katawan, ang kanyang dating ligaw na mana ay biglang naging kontrolado. Ang plot twist ay lihim na inukit ni Lloyd ang isang napakakomplikadong spell sa katawan ni Galilea habang nakikipaglaban para matulungan siyang kontrolin ang kanyang lakas, at napaiyak si Galilea sa tuwa. Tinulungan din ni Lloyd ang iba, at nakapagsalita na si Crow ng normal. Kaya opisyal siyang tinanggap sa grupo at hiniling niyang ipakita nila ang kanilang lakas para sa kanyang research. Ngunit sa halip ay nagkwento si Galilea tungkol sa kasaysayan ng guild, at sa una ay hindi interesado si Lloyd. Ngunit nang banggitin ang pangalan ng kanilang leader na si Jet at ang kanyang teleportation ability ay nakinig siya. Ayon sa kwento, si Jet ay lumaban para tanggapin sila, ngunit nawala siya nang maghanda ng digmaan si Lourdes.
Biglang may lumabas na teleportation circle at isang sulat, at sa ibang lugar, sinalakay ni Silva ang walang laman na headquarters at nakakita ng tala na nagsasabing, pumunta kay Lourdes, at nagpanik si Albert na inakalang dinukot si Lloyd, ngunit nang makita ni Silva ang punit na damit ni Lloyd at ang puting malagkit na substance mula sa sapot ni Galilea, nagalit si Albert at nagdeklara ng digmaan. Bumalik tayo sa Assassin Guild, ang sulat ay mula kay Jet na nagsasabing siya na ngayon ang pinuno ng Lourdes at inaanyayahan sila sa kanyang palasyo, ngunit naghinala si Lloyd dahil hindi naman makontrol ni Jet ang teleportation, kaya naisip niyang ito ay isang bitag, ngunit nagpasya siyang sumama dahil gusto niyang makita ang teleportation magic. Sa daan, nagpahinga sila sa kagubatan at si Ren ang nag-initiate na maghanap ng pagkain, at nagkaroon ng flashback kung paano natagpuan ni Jet si Ren at niyakap siya kahit na natakot ang iba sa kanyang lason. At binigyan siya ng hairpin, at doon natagpuan ni Ren ang kanyang pamilya. Bumalik sa kasalukuyan, naghanda si Ren ng pagkain na nakakadiri ang hitsura, ngunit walang pag-aalinlangan na sinubukan ito ni Lloyd at kumain ng may gana dahil naalala niya ang kanyang mahirap na nakaraan, at sinubukan din ng iba at nagulat sila dahil masarap pala ito. Nagkaroon ng flashback kung saan nagbigay si Jet ng magandang balita na naalis na ang kanilang bounty, at inamin niyang siya ang ikatlong anak ni Lourdes at kailangan niya ng mga kaalyado para tapusin ang digmaan. Ngunit hindi niya gusto na pumatay sila, kaya umalis siya at inutusan silang mamuhay ng normal. Bumalik sa kasalukuyan, nakarating sila sa palasyo kung saan may isang party, at lumitaw si Jet at ipinakita ang kanyang teleportation skill, ngunit bigla niyang inutusang yumuko sila at ang kanyang mga kaibigan ay naging mga demonyo. Sinabi ni Jet na ang kanyang plano ay matagumpay, ang pagkolekta ng Black Tea Bodies, at si Grimm, na lihim na sumusunod kay Lloyd, ay nagpaputok ng laser, ngunit mabilis na nag-teleport si Jet sa likuran ni Grimm at bumomba pabalik, at dahil doon ay nahulog si Grimm malapit kay Lloyd. Si Jet, na ang totoong pangalan ay Gay Jam, ay nagmula sa Netherworld at inagaw ang katawan ni Jet para makuha ang kanyang kapangyarihan, at ang Black Tea Bodies ay perpektong lalagyan para sa kanilang lahi. Nakita ni Gay Jam ang enchanted mark ni Lloyd sa katawan ni Ren. Ngunit nang malapit na niyang pilitin, biglang may napakalakas na magic energy, at si Lloyd ay nagpaputok ng napakalaking laser mula sa malayo na Samire sa kalahati ng mga demonyo at lumikha ng malaking bunganga. Mabilis na pinagaling ni Lloyd si Ren at inutusan ang guild na tumakas, at walang pag-aalinlangan na binuhat ni Galilea si Ren at sinabing sila ay magiging pabigat lang. Samantala, si Gay Jam na hindi patay ay nag-teleport at inutusan ang kanyang mga alipin na hulihin ang guild, habang ang iba naman ay pumilibot kay Lloyd. Tinawag din ni Gay Jam ang isang dragon na nakatusok sa barrier ni Lloyd, at habang sinusuri ito ni Lloyd, sumigaw si Grimm at inutusan siyang tumakbo. Ngunit ang problema ay hindi gumagamit ng spell si Gay Jam, kundi mana transmutation sa pure energy projectiles na kayang tumagos sa barrier. Napagtanto ni Lloyd na si Gay Jam ay isang karapat-dapat na kalaban. At lalong nagpanik si Grimm at sinabing si Gay Jam ay isang Demon Lord na mas mataas sa class 1, kaya sa tingin niya ay hindi mananalo si Lloyd, ngunit nagpatuloy siya. Gusto ni Gay Jam na kunin ang guild members para gawing lalagyan, habang gusto naman ni Lloyd na protektahan sila dahil sa kanilang potensyal. Handa na silang lumaban, ngunit sumigaw ulit si Grimm at sinabing may extreme magic resistance si Gay Jam, at nagpaputok ito ng projectile na tumagos sa barrier ni Lloyd, kaya nagsimulang magpanik si Grimm dahil walang silbi ang pinakamalakas na mahika ni Lloyd. Tinawag ni Gay Jam ang libu-libong armas at pinaputok lahat, at abala si Lloyd sa pag-iwas. Ngunit biglang nag-teleport si Gay Jam sa itaas niya at sinipa siya ni Lloyd, pinagsama ang lahat ng armas sa isang higanteng drill, ngunit sa kritikal na sandali ay nagawa ni Lloyd na tawagan ang isang higanteng bato na golem na humarang sa atake. Samantala, ang assassin gang na nanunood sa laban ni Lloyd laban kay Gay Jam mula sa malayo ay nakatulala na lamang dahil ang laban ay parang mga Diyos na nag-aaway. Ngunit ang masama ay nakita sila ng mga demonyo at sumugod sa gate. Nakita iyon ni Babylon at sinubukang buksan ang gate ng kastilyo para makatakas. Bumalik sa pangunahing arena, nagmayabang si Gay Jam at sinabing pinipigilan niya si Lloyd gamit ang teleportation skill ni Jet, at kinutya ang mga tao at sinabing ang mga katawan ay nilikha lamang para sakupin ng mga demonyo para mailabas ang kanilang buong potensyal. Ipinagmalaki ni Gay Jam na siya ay naging perpektong nilalang pagkatapos agawin ang katawan ni Jet, at para patunayan ay nag-teleport siya ng armas nang walang tigil at paulit-ulit na sinaksak si Lloyd.
Sa parehong oras sa gate, si Galilea ay abala sa pagpigil sa mga demonyo gamit ang kanyang sapot, at sumigaw din si Crow na nagpatamba sa kanila, at napagtanto nilang mas madali na nilang makontrol ang kanilang mga ability dahil sa enchantment ni Lloyd. Hindi nagtagal, binuksan ni Babylon ang gate, ngunit sinira ng mga demonyo ang sapot ni Galilea, at nakita ni Talia na nasa panganib ang kanyang mga kaibigan kaya nagpasya siyang magsakripisyo sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sariling binti. At ang lahat ng demonyong konektado sa kanyang ability ay sabay na nadapa sa sakit. Inutusan ni Talia ang kanyang mga kaibigan na tumakbo dahil natatakot siyang sila rin ang maapektuhan, at tumanggi si Ren na iwan si Talia, kaya lalo niyang pinalo ang mga ito, at umiiyak na nagmakaawa si Ren, ngunit mabilis na itinulak ni Galilea si Ren palabas ng gate at isinara ito mula sa loob. Nagulat si Talia, ngunit sinabi ni Galilea na tutulungan niya itong pigilan ang mga demonyo, at nagpasya silang magsakripisyo. Kaya hinawakan ni Galilea ang mga demonyo sa kanyang sapot habang inutusan si Talia na gawin ang huling atake, ang pagpapakamatay. Sa labas, si Ren ay humahagulgol lamang. Bumalik tayo kay Lloyd laban kay Gayjam, at sa oras na yun ay mukhang nadismaya si Gayjam at inakalang talo na si Lloyd, ngunit ang kanyang katawan na tinusok ay biglang naglaho, at ito pala ay isang pain lamang. Ang tunay na Lloyd ay biglang lumitaw sa likuran ni Gayjam habang kinukuha ang isa sa kanyang mga armas, at nagulat si Gayjam ngunit nakapag-teleport siya. Ngunit sinabi ni Lloyd na hindi maganda ang sitwasyon at inanyayahan si Gayjam na lumaban sa ibang lugar. Bago pa sila makalipat, biglang bumuhos ang mga fireball mula sa langit na tumama sa lahat ng mga demonyo, at pagkatapos ay bumukas ang gate ng kastilyo at lumitaw si Prinsipe Albert kasama ang hukbo ng kaharian. Tuwang-tuwa si Ren nang makita ang reinforcements, at si Albert naman ay nagalit sa kanyang mga kawal dahil determinado siyang iligtas si Lloyd. Samantala, si Silva ay nag-eehersisyo ng matindi dahil sa pag-aalala na kailangan niyang kontrolin ang kanyang lakas. Bumalik sa kastilyo, nagpasya si Albert na interogahin muna ang assassin gang. At si Silva na sumunod ay nagbanta at tinanong kung nasaan si Lloyd. Sumagot si Galilea na nakikipaglaban si Lloyd sa loob. At hindi sinasadyang nasabi ni Ren na si Lloyd ay nakikipaglaban sa isang demon boss, at agad na tinakpan ni Babylon ang bibig ni Ren dahil naalala niyang gusto ni Lloyd na lihim ang kanyang lakas. Ipinaliwanag ni Lloyd na gusto lang niyang mag-focus sa pag-aaral ng mahika at ayaw niyang makakuha ng atensyon. Sa huli, inutusan ni Albert si Silva na magsimula sa mga matatanda, at kahit na nanumpa silang kaibigan ni Lloyd, hindi pa rin sila pinaniwalaan ni Albert at ipinakita ang ebidensya. Ang damit ni Lloyd na natagpuan sa kanilang headquarters. Nagpanik si Galilea at ipinaliwanag na ito ay isang misunderstanding, ang damit ni Lloyd ay isinampay dahil natapunan ng aking malagkit na likido, ngunit lalong lumala ang sitwasyon dahil narinig ni Albert ang damit at malagkit na likido, at ang kanyang isip ay napunta sa masamang direksyon kaya nagalit siya sa kanyang mga kawal at nagdeklara ng digmaan dahil inakala niyang ginahasa si Lloyd. Nagpanik si Ren, ngunit buti na lang ay may sumalakay na demonyo. Ngunit ito ay agad na kinain ng Liro, ang higanteng lobo, at dumating si Alice na nagsabing naniniwala siya kay Ren dahil hindi ito inatake ng Liro, at sa wakas ay naniwala rin si Albert. Pagkatapos, naghanda si Albert para sa labanan, at napilitang magsinungaling si Ren na si Lloyd ay nakikipaglaban lamang sa mahihinang kalaban, ngunit biglang may napakalakas na mahika sa langit at gumuho ang tulay ng kastilyo, at ito ay resulta ng laban ni Lloyd kay Gayjam. Nakita ni Dean ang mga demonyo na tumatawid sa ilog, kaya inutusan ni Albert ang kanyang mga kawal na umatras. Samantala, sa itaas ng kastilyo, pinapanood ni Lloyd at Gayjam ang kaguluhan, at pareho silang tamad na maabala kaya nagpatuloy sila sa laban. Sa wakas, nagpasya si Lloyd na mag-focus ng 100% kay Gayjam, ngunit ang mga demonyo sa ibaba ay patuloy na nagre-regenerate at kahit na gumagamit sila ng fire swords ay nauubos ang kanilang mana. Hinahanap ni Albert si Silva, at ang nakita niya ay sumakay na ito kay Zero at inutusan itong tumalon sa kabila ng ilog para habulin si Lloyd. Ngunit sa halip ay nalaglag sila sa tubig at inatake sila ng mga demonyo, ngunit ito ay ibang demonyo, isang ikawalong ranggo na demonyo na kasing lakas ni Pejuzo, at sinabi nito kay Silva na wala na siyang pag-asa. Sa kabilang banda, nag-aalangan si Albert na patayin ng mga demonyo dahil sinasakop nila ang katawan ng mga mamamayan, ngunit buti na lang at iniligtas siya ni Babylon at sinabing masyado siyang mabait, patay na ang mga mamamayan at hindi na sila iligtas. Nang marinig yun,
Hindi na nagpigil si Albert at ginamit ang enchanted sword ni Lloyd at tinawag ang napakalaking Rain of Fire. Bumalik kay Silva, siya ay nasa isang epic duel laban sa demonyong espada, at ang laban ay balanse, ngunit patuloy na nagre-regen ang demonyo, at sinabi nito na gusto nitong agawin ang katawan ni Silva, at bigla itong gumamit ng high-level Lordy Sword technique at tinaga si Silva. Ngunit ang nataga na si Silva ay biglang tumayo at gumamit ng parehong teknik na ginamit ng demonyo para kontra-atake. At kinutya niya ang demonyo na sinasabing kaya niyang gayahin ang teknik sa isang tingin lamang, at sinabing mahina ito dahil nagnanakaw ng katawan. Nagpasya si Silva na magseryoso at tinawag si Zero, kinalkal ang kanyang balahibo, at hinayla ang isang bagong espada na espesyal na ginawa ni Lloyd para sa kanya, na ginawang pinakamalakas para makayanan ang kanyang buong lakas. Nagkaroon ng flashback kung saan ipinaliwanag ni Lloyd na ang demonyo ay isang espiritu, at ang paraan para patayin ito ay sirain ang katawan nito sa isang suntok para hindi ito makapag-regen, kaya pinangalanan ni Silva ang espada na Demon Bane. Tinawanan siya ng demonyo at isiniwalat ang sekreto na ang digmaang ito ay isang plano para akitin ang totoong si Jet na lumabas. At narinig ito ni Ren at nagalit. Nang ilalabas na ng demonyo ang kanyang panghuling atake, ginamit ni Silva ang Demon Bane at tinaga ito sa isang suntok, at agad itong natapos. Nagkaroon ng flashback kung saan sinabi ng totoong si Jet kay Gayjam na hindi siya mananalo, ngunit hinarang ng mga alaala ng kanyang mga kaibigan ang mahalagang impormasyon, kaya sa huli, si Gayjam bilang Jet ang nag-utos na magsimula ang digmaan. Bumalik sa tulay, tila binigyan ni Silva ng huling paggalang ang katawan ng tao na kanyang tinaga. At naisip niyang ito ay isang mahusay na mandirigma noong nabubuhay pa ito, ngunit biglang sumabog ang tubig ng ilog at ito ay resulta ng laban ni Lloyd. Tingnan natin ang sandali nang hinahabol ni Gayjam si Lloyd. Nahihirapan siya dahil ang mana spear ni Gayjam ay tumatago sa kanyang manipis na barrier, kaya kailangan niyang mag-spam ng reinforced barriers, ngunit may teleportation skill din si Gayjam kaya kailangan niyang kumilos ng walang tigil. Sinubukan ni Lloyd na lumaban sa pamamagitan ng pagtawag ng isang higanteng Fire Giant, ngunit nag-teleport si Gayjam at ang Fire Giant ay pumutok sa ilog, kaya ito ang dahilan kung bakit sumangga ang ilog. Ngunit may napagtanto si Lloyd, hindi umaatake si Gayjam habang nagte-teleport, kaya napag-isipan niyang ang teleportation skill ay nangangailangan ng line of sight sa target. Mabilis na gumawa si Lloyd ng hindi mabilang na mga clone ng kanyang sarili, at sabay-sabay nilang sinaksak si Gayjam. Ngunit sinubukan ni Gayjam na hanapin ang clone na may hawak ng tunay na espada at patayin ito, at ipinagmalaki niyang walang silbi ang physical attacks. Ngunit ang mga clone ay hindi naglaho, at ang kanyang pinatay ay peke rin. Nalito si Gayjam sa paghahanap sa tunay na Lloyd, at dahil sa stress ay inatake niya ang lahat gamit ang mana spear sa lahat ng direksyon, at isa sa mga clone na may barrier ang nataman, ngunit ito rin ay peke. Napagtanto ni Gayjam na sinadya ni Lloyd na lagyan ng barrier ang mga peking clone para linlangin siya. Samantalang ang tunay na Lloyd ay walang barrier at gumagamit ng stealth magic. Nagtaka si Grimm kung ano ang plano ng kanyang Panginoon, at ang espada ni Lloyd ay may pangalang Spellacre. Ginamit ni Lloyd ang espada na yun upang putulin ang teleportation magic ni Gayjam, at dahil doon ay naabsorb siya sa dimensyon ng teleportation magic, at sa loob ay natagpuan niya ang huling habilin ng totoong si Jet, at doon na unawaan ni Lloyd ang lahat. Pagkatapos, naglaho ang kanyang mga clone at muling lumitaw si Lloyd. At inakala ni Gayjam na sumuko na siya, ngunit sinabi ni Lloyd na mali si Gayjam at nagsimulang magpaliwanag na ang mga tao ay mahina ngunit nakakalikha ng pambihirang mahika. Hindi nagpatalo si Gayjam at nang mag-teleport siya para umatake, naghihintay na pala si Lloyd sa lugar na kanyang lalapigan at sinuntok siya. Nagulat si Gayjam at mahina kong inanyayahan siya ni Lloyd na umatake ulit, at sa bawat pag-teleport ni Gayjam ay sinasaktan siya ni Lloyd. Sa wakas, nagseryoso si Gayjam bilang Demon Lord at lumikha ng isang higanteng mana ball, ngunit bigla itong nawala at ipinaliwanag ni Lloyd na kinansela niya ito gamit ang kanyang sariling bersyon, at inamin niyang nakuha niya ang spell na yun mula sa habili ni Jet at sinusubukan lang niya kung ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang dalawang magkaparehong spells. At ang resulta ay nagkansela sila. Hindi matanggap ni Gayjam at dahil sa desperasyon ay sinubukan niyang sakupin ang katawan ni Lloyd, ngunit nang pumasok siya ay nabigla siya sa sobrang siksik ng mana ni Lloyd na parang dagat ng semento, at sa halip,
Gumawa si Lloyd ng daan-daang higanting mana balls at tumakas si Gay-Jam ngunit nataman pa rin siya. Samantala, sa ibaba ay walang makita sina Albert at Dean dahil sa usok, ngunit sa itaas, si Gay-Jam ay naabsorb na ng magic ball ni Lloyd at ang kanyang regeneration ay ganap na nabigo. At sinubukan niyang iwan ang katawan ni Jet ngunit siya ay nakulong at napagtanto niyang mamamatay na siya. Sa huling segundo, sinubukan niyang magpanggap bilang ang totoong si Jet at sumigaw ng tulong kay Lloyd. Ngunit hindi siya nalinlang ni Lloyd at pinagsabay niya ang dalawang magic balls, at sa wakas ay napuksa si Gay-Jam. Lumiwanag ang langit at ang espiritu ng totoong si Jet ay tuluyang pinalaya at nawala ng payapa, at nagkaroon ng flashback kung saan nagkomento si Jet tungkol sa tsismis kay Lloyd bilang isang himala ng mahika. Bumalik sa kasalukuyan, nakita si Lloyd na gumagawa ng libingan para kay Jet, at pinuri siya ni Grimm ngunit sinabi ni Lloyd na ito ay dahil kay Jet, na sinadya nitong isulat ang formula ng teleportation spell sa magic space sa kanyang huling sandali, at binasa lamang ni Lloyd at ginamit ang formula na iyon, kaya sinabi niyang si Jet ang nagwagi. Naiyak si Ren, ngunit biglang dumating si Albert at sinabing alam na niya ang kwento mula kina Galilea at sa kanyang mga kaibigan, at ipinagmamalaki niya si Lloyd. Ngunit pinaalalahanan niya na teknikal na dinukot ng assassin gang ang isang prinsipe at dapat silang parusahan, kaya ang assassin gang ay nag-alok na maging alipin ni Lloyd habang buhay. Tinanong ni Albert si Lloyd kung tatanggapin niya sila, at ang kondisyon ay kailangan niyang panagutan sila, kaya pumayag si Lloyd. Pagkatapos, pinayuhan ni Albert si Lloyd na huwag nang mag-isa, at hindi nagtagal ay lumitaw si Tao ngunit nahihiya at tumakbo, at hinabol siya ni Albert para magpasalamat. At sa wakas ay naging malaya na ang assassin gang. Lumipas ang panahon, at silang lahat ay magkakasamang umiinom ng tsaa, at si Tao ay kinakabahan at inutusan si Silva na parang isang tagapaglingkod na kumuha ng tsaa, ngunit sinadya ni Silva na matapon ito, at nag-away na naman sila. Sa kabilang banda, inanyayahan ni Talia si Albert na uminom at sinubukang ibahagi ang kanyang lasing na pakiramdam, ngunit si Albert pala ay isang palaaway na lasing at nagalit kay Galilea, bakit mo tinakpan si Lloyd ng iyong likido? Napagtanto ng assassin gang na si Albert ay isang palaaway na lasing. Makalipas ang ilang oras sa hot spring, nilapitan ni Ren, Silva, at Alice si Lloyd, at humingi si Ren ng pahintulot kay Silva na magtrabaho para kay Lloyd bilang kapalit ng kanyang utang na loob. Ngunit sinabi ni Silva na tanungin niya mismo si Lloyd, at biglang lumitaw si Lloyd sa hot spring at mahinahong sinabing, pwede, at doon natapos ang kwento.